Sa video na ito, ihahatid ko kayo sa isang kwentong puno ng misteryo at takot, ang paghihiganti ni Don Gregorio. Isang museo sa Maynila ang naging saksi sa mga karumal-dumal na pangyayari na nagdulot ng trahedya sa buhay ni Miguel. Ano ang lihim na tinatago ng workshop ng misteryosong eskultor? At paano nagbago ang buhay ni Miguel matapos ang gabing puno ng takot at kamatayan? Samahan niyo ako at tuklasin natin ang madilim na kwento sa likod ng mga wax figures. Ang Museo ng Kasaysayan ng Maynila ay isang tanyag na lugar na dinarayo ng mga bata at matatanda upang matuto tungkol sa makulay na kasaysayan ng lungsod. Puno ito ng mga antigong kagamitan at mga wax figures na kahawig ng mga tunay na tao. Noong 1950, nagsimula ito bilang isang bakanteng lote. Ngunit sa paglipas ng panahon, nag-donate ang mga tao ng kanilang mga antigong bahay at kagamitan upang mapalago ang koleksyon ng museo. Tampok sa museo ang mga eksenang may wax figures na nagbibigay buhay sa mga kwento ng nakaraan na parang bumabalik sa buhay ang mga tauhan mula sa kasaysayan. Kamakailan lamang, naglagay ng mga salamin sa paligid ng mga exhibit upang maiwasan ang pagkuha ng mga bisita ng mga souvenir na nagdagdag ng misteryo at kagandahan sa lugar. Si Miguel ay lumaki sa paligid ng museo dahil ang kanyang lolo, si Mang Ramon, ay nagtatrabaho roon bilang isang curator. Madalas siyang naglalaro sa mga pasilyo ng museo habang pinapanood ng kanyang lolo. Dahil abala ang kanyang mga magulang bilang mga doktor, madalas siyang naglalagi sa museo at natutunan ang maraming detalye tungkol sa mga exhibit. Nakilala niya ang bawat sulok at kwento ng lugar. Nagkaroon siya ng mga imahinaryong kaibigan sa mga wax figures na tila nagiging buhay sa kanyang isipan. Ang mga wax figures ay parang mga tunay na tao na kinakausap niya araw-araw. Sa isang sulok ng museo, may isang gusali na may salamin upang hindi makapasok ang mga tao. Ito ang workshop ng isang misteryosong eskultor na hindi taga Maynila. Walang plake na nagpapaliwanag ng kanyang kasaysayan, ngunit ipinapakita siya habang nag-eskultura ng isang babae mula sa wax. Sa edad na 10, humiling si Miguel na makapasok sa workshop, ngunit mahigpit siyang tinanggihan ng kanyang lolo. Delikado doon, hindi para sa mga bata, sabi ng lolo niya, habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang balikat. Pero sa kabila ng pagbabawal, hindi mapigilan ni Miguel ang kanyang pag-usisa. Patuloy siyang bumibisita sa workshop at kinakausap ang wax figure ng eskultor sa pamamagitan ng salamin. "Kamusta ka na dyan?" tanong ni Miguel. Parang may koneksyon sila na hindi niya maipaliwanag. Tila sumasagot ang figure sa kanyang isipan na nagdadala ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Isang araw habang nagmamasid siya, biglang gumalaw ang figure ng eskultor at tumayo sa harap ng salamin. Napaatras si Miguel, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. "Ano to?" bulong niya sa sarili. Ramdam ang takot na bumabalot sa buong katawan niya. Agad na dumating ang kanyang lolo at isang guwardiya, tinakpan ng salamin at isinara ang workshop. "Bakit ganoon ang reaksyon ni lolo?" tanong ni Miguel sa sarili. Ano kaya ang tinatago sa loob ng workshop na iyon? Makalipas ang ilang taon, sa edad na 16, abala na si Miguel sa buhay kabataan at mga kaibigan. Kabilang sa kanyang barkada ang kanyang crush na si Lara. Isang gabi, habang nag-uusap sila tungkol sa mga nakakatakot na lugar, binanggit ni Lara ang isang urban legend tungkol kay Don Gregorio, isang wax sculptor na sinasabing pumapatay ng tao at ginagawang eskultura. "Narinig niyo na ba yung tungkol kay Don Gregorio?" tanong ni Lara, na nagbigay ng kilabot sa kanilang lahat. Ibinunyag ni Miguel ang trabaho ng kanyang lolo sa museo. "Alam niyo, lolo ko nagtatrabaho sa museo na yan," sabi niya. Nagpasya ang mga kaibigan na magtungo doon ng palihim upang alamin ang katotohanan sa likod ng alamat. "Tara, puntahan natin," sabi ni Paulo, isa sa mga kaibigan ni Miguel. Sa kabila ng kaba, nagplano sila ng oras at araw kung kailan sila papasok sa museo.
Sinigurado nilang walang makakahalata sa kanilang gagawin. Walang aatras ha? Sabi ni Jenny habang nagkakatinginan silang lahat. Ngunit hindi nila alam ang mga panganib na naghihintay sa kanila sa loob ng museo. Niloko nila ang babaeng nasa front desk at ninakaw ang susi ng lolo ni Miguel. Sige na, distract mo siya, bulong ni Paulo kay Mark habang si Jenny ay abala sa pagkuha ng susi. Madali lang to, sagot ni Mark, sabay lapit sa front desk. Miss, may tanong lang ako tungkol sa exhibit sa taas. Habang abala ang babae sa pagsagot kay Mark, mabilis na kinuha ni Jenny ang susi mula sa drawer. Got it, bulong niya kay Miguel. Ginamit nila ang kanilang mga natutunan sa pagnanakaw at pag-iwas sa mga CCTV camera. Daan tayo sa likod, walang camera doon, sabi ni Paulo, at dahan-dahan silang pumasok sa workshop. Sa loob ng workshop nakaramdam ng kaba si Miguel. Parang malito, sabi niya, pero hindi siya pinansin ng mga kaibigan. Nagsimulang mag-vandalize sina Paulo at Jenny sa mga wax figures. Tingnan mo to, mukha siyang totoo. Tawa ni Jenny habang kinukuhanan ng selfie ang isang wax figure. Hindi nila inisip ang magiging epekto ng kanilang ginagawa. Huwag niyo namang sirain, pakiusap ni Miguel, pero patuloy lang ang mga kaibigan sa kanilang ginagawa. Biglang nabuhay ang figure ni Don Gregorio at sinimulang atakihin ang mga kaibigan. Ano to? Sigaw ni Paulo nang makita niyang gumalaw ang wax figure. Nagsimula ang kaguluhan at takot sa loob ng workshop. Tumakbo tayo, sigaw ni Jenny, pero huli na. Pinatay ni Don Gregorio sina Paulo, Jenny at Mark sa mga karumaldumal na paraan. Ang bawat isa ay nakaranas ng matinding paghihirap bago sila tuluyang namatay. Tulong, sigaw ni Mark habang hinahabol siya ni Don Gregorio. Pinilit ni Don Gregorio si Lara na lunukin ang mga sigarilyo at namatay ito. Hindi ko kaya, iyak ni Lara, pero walang awa si Don Gregorio. Ang kanyang mga hiyaw ay nagbigay ng takot sa puso ni Miguel. Sinubukan ni Miguel lumaban ngunit siya'y natalo at nawalan ng malay. Ang huling nakita niya ay ang mukha ni Don Gregorio na puno ng galit. Naramdaman niya ang matinding sakit bago tuluyang nawalan ng malay. Nagising si Miguel sa ospital, nawawala ang isang braso at nalaman na si Carlo ay nakaligtas ngunit nasa mental hospital. Anong nangyari? Tanong niya sa nurse. Nasa ospital ka, Miguel. Ikaw lang ang nakaligtas, sagot ng nurse. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at sakit. Si Carlo? Tanong niya ulit. Nasa mental hospital siya. Hindi siya makausap, sagot ng nurse. Inakusahan si Miguel ng mga pagpatay at pagkasira ng museo. Walang naniwala sa kanyang kwento tungkol kay Don Gregorio. Ikaw ang may kagagawa nito, sigaw ng pulis. Hindi totoo yan, si Don Gregorio ang may gawa. Pilit ni Miguel, pero walang naniwala sa kanya. Namatay ang kanyang lolo sa atake sa puso noong gabing iyon. Isa pang dagok sa kanyang buhay na hindi niya inaasahan. Lolo, bulong ni Miguel habang umiiyak. Itinuturing na baliw, ipinadala si Miguel sa isang mental institution. Walang nagtiwala sa kanyang kwento at siya'y iniwan ng kanyang mga magulang. Anak, patawarin mo kami, sabi ng kanyang ina bago siya iniwan sa institusyon. Sa loob ng institusyon, nagsulat si Miguel tungkol sa kanyang karanasan. Nagbabala sa iba na huwag bastusin si Don Gregorio o ang kanyang sining dahil siya'y nandyan pa rin, naghihintay ng mga susunod na biktima. Ang kanyang mga sulat ay puno ng takot at pag-asa na may makikinig sa kanya. Huwag niyong ulitin ang pagkakamali namin, sulat ni Miguel. Si Don Gregorio ay buhay pa, naghihintay ng mga susunod na biktima. Ang moral ng kwento, huwag hamakin ang mga bagay na hindi mo lubos na nauunawaan. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload.
Tandaan, baka si Don Gregorio ay nasa likod mo lang,